ng Nihongo or Japanese language. So ngayon po, bali tatlong word po ulit tayo. Tatlong word po ulit ang ituturo ko sa inyo. Sa mga interesado po, sa mga nag-aaral po na matuto po ng Japanese language. So ito na po ang para sa inyo. Halimbawa po, nasa isa kayong mall or meron po kayong gustong bilhin, supermarket, ganyan. Bali po, halimbawa po, bibili ako nito, ganun. So, ang Nihongo po nun or Japanese language po nun is Kore wo kaemasu. Kore wo kaemasu. Sa mabagal po, para mas maintindihan nyo. Kore wo kaemasu. Ngayon, babanggitin ko po ng natural. Kore wo kaimasu. Yan. Habang hawak nyo yung gusto nyo bilhin, halimbawa po ito. Kore wo kaimasu. Ganyan. Ibibigay nyo dun sa account, sa halimbawa sales lady, gano'n. Yan. Tapos, yun na po. So, ang una po natin is bibili ako nito or kore wo kaimasu. Ayan. And then, ang second po natin is, syempre tinatanong niyo po kung magkano, di po ba? Yan, hindi naman po pwedeng bili lang tayo ng bili, di po ba? So, ang ibig sabihin po nun, sa atin po ay magkano po ito, sa Japanese language naman po ay kore wa ikura desu ka? Kore wa ikura desu ka? So, ano po yan polite word po yan. Ang tinuturo ko po sa inyo, polite word po, magalang na pananalita dito sa Japan. Meron din naman po na natural lang. Kumbaga, para rin po yan sa Pilipinas. May magalang, merong hindi magalang, ganun. Kumbaga, ito ay may po, laging may po, ganun. And then, ito po ang ating pangatlo. So, syempre, once na nabili nyo na yung gusto nyo bilhin, ang ugali po dito sa Japan ay nagpapasalamat po talaga sila. Kaugalian na po nila yung dito na kahit na sa anong bagay na may natanggap or ano pa man, talaga po nagpapasalamat sila. So yun, bago kayo umalis dun sa counter, sa pinagbayaran nyo, sasabihin nyo po yung domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Pag binigkas po natin yan ng natural, domo arigato gozaimasu. Domo arigato gozaimasu. Ibabaw nyo po ng konti yung ulo nyo. Konti lang naman po. Ganyan to po. Domo arigato gozaimasu. Hindi po matagal awit kayo. Pagka naman halimbawa magpapasalamat lang kayo ng parang salamat, ganun lang po. Kasi yung tinuro ko pong may domo, ibig sabihin po nun, maraming salamat po. Ngayon, kung halimbawa po na salamat, ganun lang po arigato gozaimasu lang. Wala nang domo. Tatanggalin nyo na lang po yung domo. So, yun po muna sa ngayon. 3 words po muna tayo. Sana po may natutunan po kayo sa mga tinuturo ko, sa mga interesado po, at sa mga hindi naman po, okay lang po. Wala naman pong mawawala kung manonood kayo sa mga ganitong tinuturo ko. So, ang gagawin niyo po ulitin ko po, isulat niyo lang po sa notebook para i-memorize nyo lang po, di po ba? Para rin po yung mga Korean language nyo, dami po nag-aaral din ngayon ng mga Korean language. Ganun, para sa akin, parang parehos lang sila ng hirap aralin, no? So, ako rin po kasi, bago rin ako natuto niyan, talagang nagme-memorize po ko sa sarili ko. Nag-aaral po talaga ako mabuti. Lalo na, kasi kailangan talaga sa isang lugar na may buti po sana kung English ang salita hindi po naman English to, medyo talaga pong kailangan aaralin, napakahirap po ng lengguwahe nila, no? Pag sa ibang bansa po, lalo na siguro yung mga Chinese yan, kaya talaga pong konting lang yung pagsusumikap, tiis, ganun, para po matuto po tayo ng salita nila.
Sa ngayon po, yan po muna, no, at meron pa po akong trabaho, siningit ko lang po itong pagbablog. Maraming salamat po sa lagi pong nanonood ng aking vlog. Meron din po akong vlog ng pagluluto. Nagluluto po ako tuwing day off ko, every Sunday po, ano. Once po na dumami ang subscriber natin, kasi meron po sana akong gustong mga tulungan sa Pilipinas po na mga nangangailangan, ganyan. Sana po supportahan niyo po yung channel ko. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ingat po kayo and God bless po. Thank you po. Bye.